ba? Inahanap niyo ako. Sana pahalagaan niyo naman ang mga pangarap ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong kung titingnan ay sarap sa biyaya at maging sa pagmamahal. Paano nga ba silang dapat mabuhay? Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Nympha sa ating dulaan sa kanyang panahon. Nailibing na ang tatay mo, Nympha. Dapat na nating pag-usapan ito. Ano po yun, Inay? Alam mo naman, noon pa man alak na naging pamilya ng tatay mo, di ba? Kaya nga naging miserable ang buhay natin. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa tapos high school. Opo. Ngayong wala na siya, tinanggap ko ng pag-ibig ni Lucas. At magsasama na kami. Oo. Mag-aasawa na po kayo kaagad? Dito po siya titira? Hindi kami dito titira. Sasama na ako sa kanya. Bukas na ang alis namin. Ay! Ay, paano naman po ako? Aba, maya ka naman. Malaki ka na, no? Kaya mo nang kumayod para mabuhay ka. 17 anyos ka na. Pero kailangan ko pa rin kayo, Nay. Ayaw naman po ako iwan. Patay na nga si Itay. Dapat kayo iiwan niyo rin ako. Huwag naman po. Paawa ka naman sa akin. Mahabang panahon na ako naghirap sa ama mo. At maging sa pag-aalaga sa'yo. Aba, may panahon naman para lumigaya ako at guminhawa. Naghahanap ka ikaw ng trabaho? O bakit? Iniwan na po ako ni Inay, Aling Atsyang. Sumama na po siya dun sa bukay. Ma'am Lucas. Pinabayaan ka pa. Eh, ang bata mo pa. Hindi mo niya naisip, eh, baka mapahamak ka. Aling Atsyang. Ay, nako. Bueno, baka hindi yung isang paupahan ko ito. Bibigay ko sa iyo yun. O magkano po kaya ang upa? Kasi po, iiwan ko po yung inuupahan namin dahil hindi ko po kayang bayaran yun. Mura ko lang ibibigay sa iyo yun. 1,000 lang. Kasama na ilaw at tubig. Saka mo na bayaran yun. Pag may trabaho ka na at nakasahod na. Maraming salamat po, Aling Atsyang. Malaking tulong po sa akin yun. Problema ko rin po talaga ang murang tirahan eh. Ay, pasensya ka na ha. Wala pa kasi akong alam na maaari mong pasukan eh. Pero lumipat ka na dito. Mahirap kasi na mag-isa ka sa lugar nyo. Baka mamaya mapahamak ka. Buti naman, nakalipat ka na ng tirahan. Mahirap ka kasi doon sa lugar niyo eh. Nakakatakot. Baka ma-rape ka pa. Ang problema ko ngayon, Andy, trabaho. Trabaho? Eh kung gusto mo, doon ka na lang sa computer shop ng tita at tito ko. Naghahanap sila ng magbabantay ng sa hapon hanggang 11 p.m. Ha? Magkano kaya ang papasahod nila? Kasi kailangan ko ng panggastos eh. Ilang buwan pa bago ako matapos ng high school. Sabi ni tita, 3K daw tuwing kinsenas. Pero libre merienda at hapunan. Ano pa ka? Oo, para may panggastos na ako araw-araw.
dinadali sa bahay ni Aling Ajang. Oh, Nimpa, halika, pasok ka. Sabi niya po sa text niya sa akin, tawag niya po ako. Bakit po Aling Ajang? Nakita ko kasi maaga kang umuwi. Wala po kaming teacher sa last subject. Kaya umuwi na po ako. Bibili po muna ako ng ulam para makakain bago magpunta sa computer shop. Dito ka na kumain. Marami kaming ulam dyan. Salamat po, Aling Ajang. Ay, humahanga ako sa determinasyon mo makatapos ng pag-aaral. Kaya nga gusto kitang tulungan eh. Ay, sa maliit na paraan man lang. Ah, may naalala nga pala ako. Ano yun? May napanood ako isang sikat na programa sa TV. Ano kaya kung sumali ka dun? Oh, hindi naman po ako maganda. Ano pong gagawin ko doon? Ikukwento mo lang ang buhay mo. Sasagutin mo yung tanong nila, tapos magpapakita ka kahit simpleng talent. Ganun lang. Pag nanalo ka, aba, malaking halaga makukuha mo. Baka tutulong yun sa'yo. Congratulations, Nipa. Ang galing mo. Pati nanay at tatay ko napahanga mo na lumabas ka sa TV. Salamat, Andy. Utang ko kay Aling Ajang ang tagumpay ko. Patang to. Bakit naman? Dahil sa'yo po, nagpalakas ng loob ko para sumali sa TV program na yon. Kaya ngayon, may magagamit na ako sa pag-aaral ko sa college. Kaya lang, kulang pa rin ng 50K kung 4-year course ang kukunin mo. Oo, tama ito si Andy. Oo. Magastos kasi ang pag-aaral sa kolehiyo. Lalo na kung 4 na taon. Bahala na po. May trabaho naman po ako eh. Ang mahalaga, may magagamit ako sa aking pagsisimula. Fausto Saldivar ang pangalan ko, Nympha. Isa akong businessman. Ano pong kailangan niya sa akin, sir? Napanood kita sa TV. Sa totoong umaga ako sa'yo. Sa hangarin mo makatapos ang pag-aaral sa kabila ng nangyari sa buhay mo. Kaya naman, gusto ko sanang tulungan ka. Ano po? Ipapasa kita yung scholar sa aking foundation sa aking opisina. Upang kami nang sumagot sa lahat ng mga gastos mo sa iyong pag-aaral. At may tatanggapin ka pang allowance bawat buwan. Totoo po? Oo. Sir Fausto? Totoo. Ang mga kabataan katulad mo, ang karapat dapat tulungan. Dahil kayo, ang pag-asa ng bayan. Tala ka pala eh. Bakit ba naman ako sinampal, Lucas? Wala naman talaga akong pera. Kasi nga, tala ka. Alam mo nang hindi ako mapayag na wala kang madilihensya. Umuwi ka pa rin dito na walang pera. Wala nga magpautang sa akin dahil hindi ko pa nababayaran yung mga nahiram ko. Bobo. My God! Maawa ka naman sa akin. Ako na nga nagtatrabaho para mabuhay tayo. Para makapagbisyo ka. Tapos ganito ba ang gagawin mo sa akin? Sinusumbatan mo ko? Ha? Sinusumbatan mo ko? Buti na sa'yo yan. Bumagsak ka sa saig. Makinig ka sa akin, ha? Puntahan mo magaling mo anak. Kumati ka sa napalalunan niya sa TV para may pera tayo. Lucas! May karapatan ka rin sa perang yun. Dahil buhay nyo ang ginamit niya. Nay! Bakit po ganyan ang itsura niyo?
Bakit ang kulay niyo? Ninugbog ako ni Lucas. Kasi wala kaming pera. Ang sama naman pala ng ugali ng kinakasama niyo. Wala lang kayong may bigay na pera, ganyan na ang ginawa sa inyo. Hindi naman, anak. Naaburido lang siya dahil sa kakapusan namin. Kaya sana, bigyan mo ako ng pera. Huh? Oo. Bigay mo sa akin yung kalahati nung napalarunan mo. Total, kasama rin ako doon sa kwento mo. Ay! Talaga bang wala na kayong pagmamahal sa akin? Talaga bang puro sarili na lang ninyo at sumalong ka sa mahalaga sa inyo? Lempa. Inayanak niyo ako. Sana parang gano'n niyo naman ang mga pangarap ko. Pasensya na po. Pero hindi ko kayo mabibigyan kahit pa magalit kayo sa akin. Walang siya talaga yung nanay mo, Nimpa. Talingan, Chang. Pasensya ka na. Hindi ko mapigil ang sarili ko na magalit sa kanya. Wala na kasi na itulong sa iyo. Gusto pang ulin ang biyayang nakamit mo? Ay, hindi ko maintindihan kung anong klase na siya. Nagalit po siya sa akin. Pinagmumura ko. Ha? Huwag mo na siya intindihin. Basta ituloy mo pa rin ang sinimulan mo maganda. Para sa iyong buhay yun at umasa ka na hindi ka pababayaan ng Diyos kahit wala ang magulang mo. Ito na. Bubuhusan ko na itong pinto. Yan. Yan. May gasolina na ang pintuan ng bahay. Bango-bango. Yung ganda ng ginawa mo! Bakit mo binuhusan ang gasolina ng pintuan ng bahay natin? Ngayon, Ah! isindihan ko na. Hindi ako pinusin. Mamamatay kami dito. Kailangan makaalis ako. Limpa! Alam, salamat sa Diyos. Nakaligtas kayo sa tulad ngayon. May mga paso pa rin ako at sugat dahil sa pagtalon ko sa bintana namin. Gagaling din po ang lahat ng yan, Inay. Ang importante po, buhay kayo. Hindi namatay tulad ni Mang Lucas. Makakasama ko pa rin kayo. Anak, tatanggapin mo pa rin ba ako? Sa kabila ng mga nagawa ko sa iyo. Mahal ko kayo, Nay. At ngayong kailangan ninyo ng tulong, hindi ko pa magagawang ipagkait yun sa inyo. Huwag sanang tularan ang nakitang kamalian. Sa halip ay lakaran yung tamang daan upang magandang kapalaran ay iyong makamtan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, si Kit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at Lionel Ganamin. Special Sound Effects, Jerry Mutiak. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sonog. Ang kasaysayan ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara.
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ay, bakit? Hindi na kasi nila ako tinatawagan mula nung umalis sila rito eh. Kaya wala akong balita sa kanila. Bakit ba balae? Ano ba nangyari sa anak ko? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sunny sa ating dunang sa kanyang panahon. Nay, wala na po kaming pang-upa ng bahay. Dahil nga nagsara ang pinagtatrabahuhan ko. Ay, sige anak. Dumito kayo. Pag may trabaho ka na at may ipon na kayo, saka na lang uli kayo magsarili ni Peachy. Mabuti nga. Lagi ko na makikita ang pamangking ko. Salamat, Nay. Tonton. Nay. Sana ho, doon kami sa master's bedroom. Pero silid yun ni inay, kuya. Kasi nga 3 kami eh. Bukod sa mga gamit namin, may kuna pa ang baby namin. Kaya dapat, malaking kwarto ang sa amin. Sige. Lilipat na lang ako sa kabilang kwarto doon sa maliit. Iayos ko na mamaya yung mga gamit ko nang makalipat na kayo rito. Dinalang ko kayo ng bigas at mga gulay, anak. May lutong ulam din diyan. Salamat po, inay. Hoy, nasaan si Sunny? Ay, sinubukan po niya magbenta ng mga gamit online. Meron namang nag-order. Kaya ayun po, inaayos po niya yung delivery. Hoy, mabuti naman at kahit paano kumikita na pala siya. Oo nga, nay. Nahiya na nga po ako kay Nanay Carmen. Bakit? Kasi po, may mga pagkakataon na kinakapos na rin sila. Kasi kahit pagkain, inaasa pa sa kanya ng asawa ko. Aba, mali naman yun. Kung may pambili naman kayo, dapat huwag na kayong umasa. Dahil isang pamilya kayo At saka pinag-aaral pa ni Balay ang bunsong kapatid ni Sunny. Sinabi ko na nga rin po yun kay Sunny. Ayaw makinig. Anak din naman daw siya ni Nanay Carmen. Kaya dapat tulungan din siya. Ano man namang klaseng katwiran meron niyang asawa mo? Tinutulungan naman kayo Kaya nga dito na kayo pinatira. Pero wag naman ipabalikat ni Sunny kay Balae ang kanyang responsibilidad. Sunny, pakisampay mo naman yung mga nilaban kong damit natin. Nagising na kasi si baby, ayaw magbababa. Nasaan ba? Ay, nandun sa labahan. O kung gusto mo, ikaw na lang magkarga kay baby. Ako na lang magsasampay. Ako na magsasampay. At pagkatapos lalabas ako. Makikipagkwentuhan ako sa mga kaibigan ko. Check na matutuwa ang anak ko. Dahil ibinaba ko na ang mga tuyong sampay nila. Mabuti naman. Maganda ang sikat ng araw. Mabilis din akong makapagpapatuyo ng mga damit namin ni Tonton. Nay! Ba't niyo binaba ang mga sampay namin? Nakikialam ka Sunny! Mamaya ako pa kukunin yan. Ibinaba ko yan dahil tuyo na. At magsasampay din ako. Hindi ka pa rin dapat makialam. Mamaya pa nga ang pagkuha namin ng mga yan Dapat nga magpasalamat ka sa akin Dahil pinagmalasakitan ko yung mga damit nyo. Ba't ako magpapasalamat? Pakikialam yan ginawa nyo. Wala ka nang galang sa akin Kung magsalita ka, akala mo kaedad mo lang ako. Parang hindi mo ako ina. Pakialamera pala ako At ayaw mo napapakialaman ka. Ay, di umalis ka rito. Walang galang, walang respeto.
Nakakahiya naman sa kaibigan mo, Sunny. Ni hindi pinaupahan sa atin itong kwarto. Binigay na lang. Libre. Mabait si Renan, Peachy. Bata pa lang kami, magkaibigan na kami. Kaya hindi ka dapat mahiya sa kanya. Pero hanggang kailan tayo rito? Pag may trabaho na ako at nakaluwag-luwag tayo, saka tayo aalis dito kina Renan. O paano si Nanay Carmen? Wala nang problema sa kanya. Dahil malayo na tayo sa kanila. Huwag mo na siyang isipin. Sunny, nanay mo siya. Dapat humingi ka ng tawad sa pagsagot mo ng pabalang. Siyang mali. Dahil pinalayas na tayo. Kaya siyang dapat humingi ng tawad sa akin. Ano ka ba? Ikaw, Peachy, ayoko nang tatawag ka kay inay. Ano? Bakit naman? Hayaan mo na siya. Pakikita natin sa kanya na kaya nating mabuhay ng wala ang tulong niya. Nay, darating po mamaya ang mga kaibigan ko. Nasabi ko po sa kanila na may konti tayong handa para ngayong birthday ko. Ang kuya Sunny mo, tinawagan ka ba? Binati ka? Hindi po eh. Ako po ang tumawag sa kanya. Kinamusta ko po sila. Anong sabi niya? Okay naman daw po sila. Tinatanong ko nga kung bakit hindi po kayo tinatawagan eh. Ang sabi niya, kaya raw kasi pinalayas niyo sila. Ang kapatid mo talaga, oo. Masyado mataas ang pride. Mapagtanim pa ng sama ng loob. Nasaktan na nga niya, damdamin ko na sagutin niya ako ng pabalang. Gusto pa yata niya. Ako pang humingi ng tawad sa kanya. Sabi ko nga po sa kanya, huwag siyang ganun. Dahil hindi matutuwa ang Diyos sa anak na walang respeto at paggalang sa magulang. Mabuti ka pa, Tonton. Kahit mas bata ka. Mas nakauunawa ka. Hindi ka tulad ng kuya mo. Sunny, sigurado ka bang kaya mong pumasok? Tingin ko sa'yo parang nangihina ka na eh. Ubo ka pa ng ubo. Masama nga ang pakiramdam ko rin eh. Masakit pa ang dibdib ko sa kauubo. Napuyat pa ako kagabi dahil dito. Matagal na yung ubo mo ah. Hindi pa rin gumagaling. Ewan ko nga ba kung bakit. Umiinom naman ako ng gamot sa ubo. Dapat magpatingin ka na sa doktor para mabigyan ka ng tamang gamot dyan. Tol, wala kaming pera. Alam mo naman na kulang pa nga sa mga pangangailangan namin ang kita ko dun sa talyer ni Mang Ingo. Kung humingi ka kaya ng tulong sa nanay mo para maipagamot ka na. Hindi rin na. Hindi ako lalapit sa kanya. Pero Sunny, kailangan mo ng tulong. At ang nanay mong higit na makagagawa nun. Isa pa mali na nagmamalaki ka sa magulang mo, Tol. Basta hindi ako lalapit sa kanya. Pinalayas niya ako. Bahala siya. Kaya naman namin mabuhay ng wala ang tulong niya. Huwag kang magagalit, ha? Pero kahit ang Diyos, hindi matutuwa sa inaasal mo yan. Dahil siya mismo ang may utos na igalang natin ang ating mga magulang. At yun ay utos na may pangako, Tol, ha? Lalawig ang buhay natin at gagandang ating kapalaran. Maupo ho kayo, Nanay Karing. Salamat, Tonton. Si Bala, nariyan ba? Opo, sandali lang po, tatawagin ko. Salamat naman. At narito siya. Sana may sama ko si Balaeng Carmen ngayon. Kailangan malaman niya ang kalagayan ni Sunny. Balaeng ka rin. Ay, Oy, napasyal ka. oo, Balaeng Carmen. Dahil isasama kita. Saan? At bakit? Si Sunny, isinugod ni Peachy sa ospital. Ay, bakit? Hindi na kasi nila ako tinatawagan mula nung umalis sila rito eh. Kaya wala akong balita sa kanila. Bakit ba balae? Ano ba nangyari sa anak ko?
Nanay Carmen, Ako nga, Peachy. paano niyo po nalaman na dito kami sa ospital? Ay, sinama ko si Balayeng Carmen, anak. Nay, Bakit hindi mo ipinaalam sa akin? May sakit pa lang ang anak ko. Dinala mo dito sa ospital, Peachy. sorry po nanay. Kasi po si Sunny, inutusan niya ako noon na huwag kayong tatawagan. Alam ko pong mali yun, kaya lang ayoko po magalit siya at awayin ako. Eh, yun din nga ang sinabi ko kay Balae, Peachy. Dahil hindi ka naman namin pinalaking nagmamalaki sa magulang. Ang batang yun talaga. Hindi na nagbago. Hanggang ngayon, papagtanim pa rin ang galit. Nanay Carmen, pasensya na po kung sinunod ko si Sunny. Huwag ka mag-alala, Peachy. Hindi naman ako galit eh. Niyoko sa inyo ng kapatid mo ang buhay ko. Salamat po, Inay. Sa tulong at pagpapatawad ninyo. Pangako po, babaguhin ko ng ang aking pag-uugali. Hindi matatawaran ang mga sakripisyo ng mga magulang para sa mga anak. Kaya marapat lamang na sila ay igalang. Nang sa ganon ay kamtindi ng anak ang magandang kapalaran sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Susan Robles, Angelo Alcantara, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ano ba yung pinapanood mo sa computer, Carol? At masyado kang affected. Ang lungkot ang mukha mo eh. Kayo pala, boss. Nakakaawa kasi yung delivery boy. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Oliver sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit nga ba may mga taong nasisiyahan sa panloloko sa kapwa? Hindi na nga makatulong, namimerwisyo pa. Kaya nga po, sobra akong nadismaya, Lolo Temyong. Pero huwag ka pa rin panghinaan ng loob, anak. Tandaan mo, hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niyo yung mga gumagawa ng masama. Hindi ka man makaganti sa nanloko sa'yo. May Diyos na magbibigay ng katarungan para sa'yo. Patuloy ka lang magtiyaga, anak. At huwag ka mawawala ng pag-asa. Merced, nakaalis ng apo ko para magtrabaho. Kayo ho pala, Itay. Bakit umagang-umaga umiiyak ka? Naaawa lang po kasi ako sa anak ko. Hindi na nakapagpatuloy na pag-aaral dahil maagang sumabak sa paghahanap buhay. Oo nga. Salamat na nga lang at mabait ang apo ko. Walang bisyo at hindi rin malayaw. Kung narito sana ang kanyang ama, hindi naman ho niya daranasin ito. Kaso nga matapos na samahan sa Amerika upang magpagamot ang mami niya, hindi na nagbalik pa ang asawa mo.
Mukhang kinalimutan ka na. Kayo, ng anak mo. Ang hinala ko po, Itay, baka ho, paraan lang ni Mami yung pagpapagamot sa Amerika para ilayo sa amin si Carlito. Dahil noon pa, tutol na ho siya sa akin. Maaaring tama ka. At nagtagumpay ang magaling mong biyanan. Hello po, Aling Merced. Ay, Julie, ikaw pala. Ano ba yan dala mo? Ulam po. Nagluto po kami ni Inay eh. Marami naman, kaya dinalhan ko na po kayo. Maraming salamat, ha? Lagi mo na lang kami binibigyan ng ulam. Okay lang po yun. Kaibigan naman po kayo ni Inay. At kami naman ni Oliver, friends din. Tamang-tama itong dala mo. Makakakain din ng anak na masarap. Parating na siya eh. Dito raw siya manananghalian. Ba, himala ah. Napasyal ka. Wala ka bang biyahe? Wala. Day off ko. Twice naman tang day off ko eh. Ay, siya nga pala. Ito, kunin mo. Oh, ano to? Paborito mong siopaw. Wow! Thanks ha! Gusto ko makabawi. Lagi na lang kasing ikaw nagdadala ng ulam sa amin. Dalawa yung siopaw. Pakibigay sa nanay mo yung isa. Oo, thank you ha. Tiyak matutuwa si Inay nito. Salamat ulit. Okay lang. Sabi ko nga sa'yo, gusto ko makabawi sa inyo ni Aling Nanette. Ay, meron nga pala akong sasabihin sa'yo. O ano yun? Liligawan mo na ba ako? Ikaw talaga? Bakit mo naman ako inampas ng magazine? Pasaway ka eh. Bakit naman kita liligawan? Kababae kong tao, no? Oy, ano palang sasabihin mo? May nabasa akong isang foundation. Tumutulong sila sa mga may kapansanang katulad ni Ali Merced. Baka gusto mo sumulat sa kanila. Matutulungan kaya nila si Inay? Malaking halaga kasi ang kailangan para muli siyang makalakad. Kaya nga nagtsatsaga at nagsisipag ako sa trabaho ko eh, para makaipon. Eh di subukan mo sumulat. Malay mo, matulungan ka sa ibang gastusin. O edi, mababawasan ang problema ninyo. Hindi na naman ako makatulog. Naalala ko na naman sila. Hanggang ngayon, bigo pa rin ako matagpuan sila. Saan ko kaya matatagpuan ang aking mag-ina? Oh, Merced, napakalaki ng pagkukulang ko sa inyo ng ating anak. Pero alam ng Diyos na hindi ko gustong mangyari ang pagkakalayo natin. Sana makita ko na kayo at sana mapatawad mo pa ako. Nay, may nabili po ako mga lutong ulam. Kaya may ulam na po kayo ni Lolo Temyong hanggang mamayang gabi. Batang ito, anak, kahit lumpo ko, pwede naman ako magluto eh. Para hindi na po kayo mahirapan, Nay. Napakamalalahanin mo talaga, anak. Dahil mahal na mahal ko po kayo ni Lolo, Nay. Sayang nga lang at hindi ko na nakita si Itay. Sana masaya ang pamilya natin kung narito siya. Anak. Sige po, aalis na ako. Oh, maaga pa. May magpapadeliver po sa akin ng bike at groceries. Ayoko pong malate. Mukhang mayaman yung kliyente mo, ah. Mukha nga po. Sana bigyan niya po ako ng kahit konting tip para mas madagdagan ko po ang ipon ko sa pagpapagamot niyo po. Anak, salamat uli, ah. O siya, sige. Mag-iingat ka. At huwag mong kalimutang manalangin bago umalis. Niloko lang ako ng kliyente ko.
Marami na akong pinagtanungan pero iisa lang ang sabi. Walang ganong pangalan sa lugar na to. Anong gagawin ko? Paano ngayon mababalik ang pera ko? Bahala na. Pero ipapaalam ko sa lahat ang nangyari sa akin. Maglalive ako dito sa social media. Mag-aantay lang ako ng konting viewers para may makapanood na. Ito. Meron ng 4. Ayun, 10 na. Mga kaibigan, isa po akong delivery boy. Niloko po ako ng kliyente ko. Nagpabili po siya sa akin ng folding bike at mga groceries. Pero nung dalhin ko rito, wala naman pala siya rito. Walang ganung pangalan dito. Wala siyang awa. Mahigit 10,000 ginastos ko rito. Iniipon ko po yan para sa pagpapagamot ng nanay kong may sakit. Ngayon wala na lahat ng pera ko. Carol, ano ba yung pinapanood mo sa computer? At masyado kang affected. Ang lungkot ang mukha mo eh. Kayo pala, boss. Nakakaawa kasi yung delivery boy. Bakit? Anong nangyari sa kanya? May nagpa-deliver sa kanya ng folding bike at groceries. Tapos pagdating niya doon sa address na sinabi sa kanya, wala palang ganong pangalan doon. Ikaw pala si Oliver, yung delivery boy na naloko. Opo, sir. Oliver, ako si Carol, ang sekretary ni Sir Carlito. Napanood ko sa internet yung paghingi mo ng tulong. Dahil doon sa nangyari sa'yo, napanood ni Sir yung pag-iyak mo. Naawa siya sa'yo, kaya pinatawag ka rito sa office namin. Ako nang bibili ng hindi nabiling item sa'yo, iho. Naku po, sir. Maraming salamat po. Nakakahiya nga po yung ginawa kong pag-iyak. Pero ang sakit po kasi. Isipin nyo, matapos magpabili sa akin ng folding bike at groceries yung kliyente, lolokohin lang pala ako. Wala pala siya sa lugar na sinabi niya. Yung perang yun, iniipon ko po para sa pagpapagamot ng nanay kong lumpo. Lumpo ang nanay mo? Opo, sir. Pwede naman daw po siya makalakad. Kaya lang, kailangan po ng malaking halaga. Bakit siya nalumpo? Nasagasaan po siya, sir. At hindi pinanagutan ng nakasagasa. At bakit ikaw ang bumabalikat ng gastusin ng nanay mo? Nasaan ba ang tatay mo? Ang sabi po ni inay, baby pa ako nang isama ni Lola si Itay sa Amerika. Sinamahan niya si Lola para magpagamot. Pero hindi na po nagbalik ang aking ama. Ha? Teka, anong pangalan ng iyong ina, Oliver? Merced po. Merced? Merced Cristobal. Oh, Diyos ko. Bakit po kayo nagulat, sir? Oliver, maaari ko bang makita ang iyong ina? Inay, siya po ang bumili lahat ng item na hindi nabili sa akin. Si Sir Carlito po. Sir Carlito, ang nanay ko po. Merced? Carlito. Merced, asawa ko. Carlito. Anong ibig sabihin nito? Bakit nyo tinawag na asawa ang nanay ko? Anak, siya ang tatay mo. Si Carlito. Ano po? Kung ganun, bakit niyo po kami pinabayaan? Ba't hindi kayo bumalik? Anak, nilason ni mamang isip ko. Ang sabi niya, sumama na sa ibang lalaki ang nanay mo. Oh, Diyos ko, hindi ko magagawa yun, Carlito. Naniwala ako dahil nagpakita sa akin ng isang sulat ng pamamaalam galing sa iyo, Merced.
Nalaman ko na lang na gawa lang niyang lahat nang malapit na siyang mamatay. Patay na si Mama Carlota? Oo. Ngunit naipagtapat niya sa akin ang lahat bago siya nawala. Kaya mula noon, hinanap ko na kayo ng ating anak. At ngayong nakita ko na kayo, hayaan niyo sanang mabuong muli ang ating pamilya. Lahat ng pagtitiyaga ay may kaakibat na nilaga. Lahat ng pagpapagal ay may katapat na gantimpala sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Angelo Alcantara, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutiak. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pero hapon na at parang uulan pa. Sandali lang ako. Gusto ko lang malaman yung kalagayan ng ate ko. Kinakabahan kasi ko dun sa isang tinutulungan niya. Sino sa mga ikinuwento mo sa akin? Yung Lito o yung Magno? Si Magno. Ewan ko ba, hindi ko gusto yung mga tingin niya sa bahay ni ate. Para bang hindi siya gagawa ng mabuti. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong labis ang kasamaan. Pinakitaan mo na ng kabutihan, nagawa ka pang saktan. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Elsa sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Anton, eto pang sinangag tsaka tuyo. Salamat. Masarap itong nabili mong tuyo ah. Tama lang ang alat, di makati sa dila. Oo nga. Nung ko yung binili sa suki ko sa palengke. Anton, mamaya nga pala aalis ako, ha? O ba, saan pupunta? Dadalawin ko si Ate Letty. Namimiss ko na siya. Sige. Para malaman natin ang kalagayan ng kapatid mo. Kung bakit naman kasi ayaw pa niyang dito tumira. Oo nga. Nag-iisa lang nga siya doon sa kanyang bahay eh. Paano ang katwiran niya? Hindi siya takot mag-isa dahil wala naman siyang kaaway at marami siyang mga tinutulungan. Kahit na. Iba pa rin yung may kasama siya sa bahay. Himukin mo siya uli mamaya. Lumipat na ka mo dito. Maluwag naman dito sa atin eh. Nang makasama din niya ang kanyang mga pamangkin. Narito pala kayo, Magno. Dito? Oo, Aling Elsa. Nagpatulong po sa amin si Aling Letty na linisin itong bahay niya. Kinuha na rin po namin yung mga basura. Mabuti wala kayong trabaho ngayon. Mamaya pa ho ako papasada ng pedicab. Ako naman, kahit anong oras pwedeng mga lakal eh. Siyempre, uunahin muna namin si Aling Letty. Mabait siya eh. At laging tumutulong sa amin. Ay, eto yung bayad ko sa inyo, Magno. Dito. Salamat po, Aling Letty. Salamat to. Wala nga naman. Oh, Lito. Ba't na? May bisita na si Aling Letty. Tutuloy na po kami. Sige. Salamat sa inyo, ha? Ate, bakit ang laki naman ang binigay mong pera dun? Ayos lang yun, Elsa. Kontento naman ako sa trabaho nila eh. At saka isa pa, tulong ko na yun sa kanila. Parehong ulilan lubos na ang dalawang yun.
Ganun ba? Oo. Si Lito, siya yung nagtataguyod sa dalawa niyang kapatid. Kaya bukod sa pangangalakal, nagpapasada pa siya ng pedicab. Si Magno naman, wala namang pamilya. O yung si Lito, mukhang mabait yun. Pero yung Magno, ewan ko. Hindi ko gusto. Pakiramdam ko, hindi yung gagawa ng mabuti. Ikaw naman. Kaya ate ha, mag-iingat ka dun. O kaya, lumipat ka na lang nga sa amin. Malaki naman yung bahay. Hindi ka makakasikip dun. Tsaka hindi ka Kontento masisipan. na ako dito sa bahay ko. Kaya hayaan mo na lamang ako. Ate, nag-aalala talaga ako sa'yo eh. Patatawag na lamang kita kay Lito. Pag kailangan ko tulong mo. Magandang hapon po, Aling Leti. Oh, Norma, ikaw pala. May kailangan ka ba? Bibigay ko lang po itong atraso namin sa bahay. Pero isang buwan pa lang po ito. Isusunod ko na lang po yung 2 months kapag nakaluwag na po kami. Wala kang aalalahanin. Naunawaan ko naman kayo eh. Nawala ng trabaho ang asawa mo at ikaw lang ang may kayod. Tapos, nagkasakit pa yung anak nyo. Kaya natural lang na mahihirapan talaga kayo. Salamat po sa pangunawa, Aling Leti. Mabuti na lang kayong naging kasera namin. O Anton, mabutit narito ka na. Nakapagluto na ako ng hapunan natin. Ang aga mo nagluto ah. Oo, kasi aalis ako. Pupunta ako kay ate. Dadalawin mo ulit si Ate Leti. Oo. Kasi hindi ako mapakali. Pero kapon na. At parang uulam pa. Sadali lang ako. Gusto ko lang malaman yung kalagayan ni ate. Kasi kinakabahan ako dun sa isang tinutulungan niya. Sino sa mga ikinibento mo sa akin? Yung Lito o yung Magno? Yung Magno. Ewan ko ba? Pero hindi ko gusto yung tingin niya doon sa bahay ni ate. Parang hindi gagawa ng mabuti. Nabanggit mo ba yan kay ate? Oo. At pinag-iingat ko rin siya. Ang mabuti pa, parang hindi ka labis na nag-aalala. Isama natin ang ate mo sa ating gabi-gabing panalangin upang ingatan at iligtas siya ng Diyos. Iyon ang pinakamainam na magagawa natin para sa Kanya. Aling Leti, uutang sana ako sa inyo ng pere. Ha? Bakit? May babayaran lang akong kompromiso. Magkano ba? 4,000 po. Pero huwag kayong mag-alala. Babayaran ko rin man agad eh. Napasubo lang talaga ako. Magno, huwag ka sana magagalit Dapat, para hindi ka nakukompromiso, iwan mo na ang sugal at alak. Hindi naman po ako nagsusugal at naglalasing. Huwag ka na magsinungaling. Ilang beses na rin kitang nakita naglalasing at nagsusugal. Iwan mo na ang mga bisyong yun. Walang buting idudulot sa iyo ang alak at sugal. May araw din siya sa akin. Magno, may nakaaway ka ba? Wala Lito. Sinong binabantaan mo? Naiinis ako kay Aling Leti. Si Aling Leti? Bakit ka naman naiinis? Ang bait nun Nangungutang lang ako. Ang dami ng sinabi. Kasi huwag na raw ako magsugal at maglasing. Para daw hindi ako makompromiso. Tama naman siya. Anong sabi mo? Sabi ko, baka naman nagmamalasakit lang siya sa'yo. Hindi ko kailangan ng malasakit niya. Pakilamera siya. Dapat sa kanya, pinaparusahan. Magno! Para mabawasan ng kadaldalan. Marami palang pera matandang to. Kukunin ko lahat to. Pati na mga alahas niya. Tiba ako nito.
Yan. Yan. Nakakuha ko na lahat. Buti na lang hindi pa siya nagigising. Makaasibat na nga. Naku, may cellphone pala. Nasagi ko. Sino yan? Buisit, nagising ang matanda. Ha? Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Tumahimik ka! Huwag magdo! Oh, may nakakita sa akin. Aling Elsa! Aling Elsa! Buksan niyo ang pinto! Si Lito po ito! Oh, Lito, paano mo nalaman ang bahay namin? Si Aling Leti po nagsabi sa akin ng address niyo. Bakit? May nangyari ba kay ate? Dinala po namin siya sa ospital. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Sinaksak ko siya ni Magno. Ha? Ang hayop na yon! Nasaan na yung walang yang yon? Nahuli na po siya ng mga pulis. Nang makita kong inaakyat niya ang bahay ng ate niyo, humingi kaagad ako ng tulong sa barangay. Yun nga lang, nasaksak na niya si Aling Leti nang dumating kami. Oh, Diyos ko! Ang kapatid ko! Walang iya ka! Napakasama mo! Patawarin niyo po ako, Aling Elsa. Patawarin! Lasing po ako noon eh, kaya nadala ako ng espiritu ng ala. Ang sabihin mo talagang ahas ka! Matapos kang tulungan ng kapatid ko, nagawa mo pa pagnakawan at pagtangka ang patayin! Hindi ko po sinasadya. Nagsisisi na po ako. Magsisi ka man huli na. Dahil hindi ako papayag na hindi ka makulong! Pero, Pagbabayaran mo ang kasalanan mo! Ate, ngayong maayos ka na at nagpapagaling, hindi na kami papayag na bumalik ka pa sa bahay mo. Siya ka naman, Ate Leti. Iuwi ka namin sa bahay namin. Doon ka natitira. Salamat sa inyo, Elsa. Anton, kahit maraming beses ko kayo tinanggihan, hindi kayo nagsasawa sa paghimok sa akin na tumira sa inyo. Talagang gusto ka naming makasama, ate. Totoo yun, Ate. Kahit nga ang mga pamangkin mo, sa bigting makasama ka eh. Mas panatag kami kapag kapiling ka namin. Maraming salamat sa inyo. Ang totoo, ayoko na nga bumalik doon sa bahay ko. Parang nagka-trauma ako doon sa nangyari sa akin. Nagkamali ka kasi ng tinulungan. Kaya nga nagsisisi ako. Dahil nga hindi ako nakinig sa inyo. Nanganib patuloy ang buhay ko. Hindi naman masamang tumulong. Ngunit, kailangan pa rin natin natiyakin na karapat-dapat niyang tulungan ang taong yun. Ang pag-iingat ay hindi dapat malimutan, maging sa ating pagtulong kung ang taong ating tinutulungan ay dapat nasaklutuhan at ikaw ay gagabayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Isa pa yan sa ginawa mong mali.
Iniwan mo si Aling Tessie dahil kay Andrew. Ginawa ko yon dahil hindi niya matanggap yung pagsasama namin ni Andrew. Pareho sila ni Kuya Nilo. At kahit kaibigan ko, magagawa kong iwan. Alang-alang sa pag-ibig namin ni Andrew. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Likas sa tao ang kahinaan, kaya naman laging kailangan ang payo ng kapwa, lalo na ng mga sa kanya'y nagmamahal. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Marisa sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang ganda, Marisa. At kumpleto pa sa mga kasangkapan. Natutuwa naman ako at nagustuhan mo tong titira natin. Salamat. At pumayag kang magsama na tayo. Kahit wala pa akong trabaho. Dahil mahal na mahal kita, Andrew. At gusto ko, lalo kang matulungan at maasikaso. Hayaan mo. Kapag may trabaho na ako, babawi ako sa'yo. Promise. Nay, umiiyak na naman kayo. Nag-aalala ako sa kapatid mo, Nilo. Mahigit 1 week na siyang wala rito sa inyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nasasanay. Hindi ako maaaring masanay. Anak, lulukuhin lang siya ng lalaking yun. Sasaktan ang damdamin. Wala na tayong magagawa. Hindi siya nakinig sa mga payo natin. Pinili pa rin niyang makipag-live-in sa lalaking 13 years na mas bata sa kanya. Kaya kung masaktan man siya, may kasalanan niya yun. Anak, alamin mo kung saan siya nakatira para madalaw natin. Paano natin malalaman? Wala naman siyang sinabi sa inyo kung saan niya ibabahay ang Andrew na yun. Subukin mong tanungin ng mga kaibigan ni Marisa. Pakiusap, Nilo, gawin mo. Para naman gumaan ang kalooban ko. Ang sarap nitong alak ng dala mo, Andrew. Pati itong pulutan. Siyempre, mucho ngayon ang tropa mo, Dandy. Iba talaga pag may sugar, mami. Laging madatong. Tama. Sa sweldo nga ni Marisa, ipapamili niya ako uli. Magpapabili na rin ako ng mamahaling relo at cellphone. Pre, talaga bang pera lang ang gusto mo sa kanya? Oo naman, oh. Dahil ayoko sa matandang dalaga. Kaya ikaw, humanap ka na rin ng gaya ni Marisa para lagi kang may datong. Oh. Turuan mo muna ako kung paano magiging kasing bangis mo. Ang bango naman ang niluluto mo. Parang ang sarap Ay, talagang sinarapan ko to para naman ganaan si Andrew. Mamaya magdi-dinner kasi kami. Mansari namin ngayon eh. Wow, isang buwan na pala kayo nagsasama, no? Ay, kumusta naman? May trabaho na ba siya? Wala pa nga eh. Pero naghahanap naman siya. Kaya laging wala dito. Balak din nga niyang mag-apply na delivery boy. Delivery boy? Ay, marunong ba siya mag-drive? Oo. May lisensya ba siya? Meron. At syempre, marunong magmaneho. Kaso wala naman kayo sasakyan. O, di uutang ako ng pera sa company natin para makabili. Ano? Oh, bakit naman nagulat ka? Dapat lang naman natulungan ko siya. Kasi mag-asawa na kami. Marisa, hindi mo pa siya asawa. Live-in pa lang kayo. Ikaw naman? Pakakasal
kasal din kami kapag meron na siyang trabaho at kapag nakaipon. Huwag kang magagalit, ha? Sobra na yung ginagawa mo para sa Andrew na yun, eh. Huh? Lahat ng pangangailangan niya sinasagot mo. Pati itong tirahan ninyo. Ngayon, ikukuha mo pa siya ng kotse? Alam mo, para sa akin, kapag mahal ko, walang problema. Dapat tulungan at suportahan ko ng buong buo. Kung asawa mo, okay. Eh, siya naman, hindi mo pa naman siya asawa. Kaya hindi ka dapat ganyan. Ano ka ba? Para ka naman si inay. Ayan, isa pa yan. Sa maling ginawa mo. Iniwan mo si Aling Tessie dahil kay Andrew. Eh, ginawa ko yun dahil hindi niya matanggap yung pagsasama namin ni Andrew. Ay, Pareho sila ni Kuya Nilo. At kahit kaibigan ko, magagawa kong iwan. ha? Alang-alang sa pag-ibig namin ni Andrew. Talaga, Andrew? Binigay na ni Marisa sa'yo ang perang pambili mo ng kotse? Oo, sabi, Dandy. Ang galing mo talaga, pre. O, ano ngayon ang balak mo? Ano pa? Eh di, iskapo na. Oo, kaya lang, kawawa naman siya. Hindi sa kawawa. Dahil naging maligaya rin naman siya sa piling ko. Heto na po ang address, Aling Tessie, Nilo. Uy, salamat, Nancy. Ha? Huwag niyo nalang babanggitin sa kanya na ako nagbigay sa inyo, ha? Talagang ayaw niyang ipaalam sa amin kung saan sila nakatira. Eh, para daw matahimik sila ni Andrew. Ang anak ko. Nabilog na talagang ulo niya ng Andrew na yun. Pati tayo na kanyang pamilya. Hindi na mahalaga sa kanya. Eh, nun nga huli kami magkausap. Pakiramdam ko, nainis siya sa akin eh. Dahil sinabi ko na sobra na yung mga ginagawa niya sa lalaking yun. Biro niyo, ipinangutang pa niya ng perang pambili ng sasakyan. Diyos ko, kawawa naman ang anak ko. Nabulag na sa pag-ibig sa lalaking yun. Sana lang, mali tayo. Sana, huwag niyan lulukohin ang kapatid ko. Dahil baka kung ano magawa ko sa Andrew na yun kapag niloko niya si Marisa. Tinanghali ako ng gising, ha. Nalasing kasi si Andrew. Daming nainom kagabi. Pinagod pa niya ako. Bakit wala na siya dito sa tabi ko? Ay, makabangon na nga. Baka nasa kusina siya. Baka hindi na nakatiis sa gutom, bumili na ng almusal. Ano to? Ano tong papel na nasa tabi ng unan? Parang sulat. Kanino naman ko? Mabasa nga. Marisa. Huwag mo na sana akong hanapin pa. I'm sorry. Sinikap kong mahalin ka pero talagang ayaw ng puso ko eh. Kaya lumayo na ako. Ayoko namang habang buhay kitang pasahin. Kalimutan mo na lang ako, Marisa. Hindi! Hindi! Bakit mo ginawa sa akin to, Andrew? Bakit? Tama pala silang lahat. Manloloko ka! Manloloko ka! At yun palang dahilan. Kaya ilang araw ka nang hindi pumapasok sa office. Bakit niya ginawa yun sa akin, Nancy? Minahal ko naman siya ng sobra-sobra. Yon ang dahilan. Kaya kanya naloko. Hindi mo nakita ang kanyang kapintasan dahil sa sobrang pagmamahal mo sa kanya. Walang iya siya. Napakasama niya. Pati si Nainay kinalimutan ko pagkatapos nung makuha niya yung perang inutang ko.
na pambili ng sasakyan. Basta na lang ako iniwan. Walang iya siya talaga. Marisa, kalimutan mo na ang lalaking yun. Balikan mo na lang sina Aling Tessie. Humingi ka ng tawad sa kanila. I'm sure, mapapatawad ka nila. Iniwan na po ni Andrew si Marisa. Tumakas po. Tanga yung perang inutang ng kaibigan ko para pambili ni Andrew ng kotse. Ano? Diyos ko. Kawawa naman ang anak ko. Ibinaon sa utang ng walang hiya. Hahanapin ko lalaki yun. Papatayin ko siya. Anak, huwag mong gagawin yan. Masisira ang buhay mo at ang pamilya mo. Tama si Aling Tessie, Nilo. Pababayaan na lang natin ang kaapihan ng kapatid ko. Anak, hindi natutulog ang Diyos. No. Hindi man tayo makaganti. Siya ang gagawa noon. Kaya wag mo nang dungisan ng mga kamay mo. Puntahan niyo na lang po si Marisa. Lagi po siya naglalasim mula nang iwan siya ni Andrew. Pati nga po trabaho niya, napabayaan niya na eh. Nag-aalala ako na baka makaisip pa siyang gumawa ng masama dahil sa labis na kalungkutan. Oh, anak, Marisa. Marisa, Inay, Kuya Neil, bakit hindi ka bumalik sa bahay? Iniwan ka na pala ng lalaking yun. kung hindi pa kami naparito, hindi namin malalabang may sakit ka. Nahihiya ako sa inyo. Nay, Kuya, hindi ako nakinig sa mga payo niyo. Minahal ko si Andrew. Sa kabila ng malaking agwat namin. Nakipaglibin ako kahit ayaw niyo. Nagpadaig ako sa kahinaan ko. Kaya eto, niloko ako. Iniwanan pa ng malaking pagkakautang. Mababayaran mo rin ang utang na yun, Marisa. May pagkakataon ka pang makabangon. Tutulungan ka namin, anak. Parang hindi ko na kaya. Napakasakit. Kaya mo yan. Ilapit mo lamang sa Diyos ang laman ng puso mo. At maghintay ka lamang. Pagagalingin ng may kapal ang sugat ng iyong puso. Maging sa pag-ibig ay dapat na sundin ang kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan lamang ang tao ay mapapaayos. Makakaasa ng kanyang tulong sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.